Magandang araw mga bossing. For today's video, daddy's duties muna tayo kasi masama pakiramdam ni mami dahil may buwan ng dalaw siya, kaya ako muna mag-aasikaso sa mga bata. So maaga pa naman kaya magluluto muna ako ng ulam namin para mamaya tanghalian. So pagkatapos nga nito, ilalabas na ako at pupunta na ako ng palengke para bumili ng ulam. Bali binili ko na lang ulam is pang minudo. Bumili ako ng kalahating kilong baboy, kalahating kilong yempo. Lagyan ko na rin ng konting atay kasi nag-request si mami dahil gusto niya ng atay kasi nga may buwan ng dalaw siya at saka lakas daw ng dugo niya. Tapos nga nito, dahil may tira pang kanin kagabi, isasago na rin ito para kay Sophie kasi si Sophie mas gusto yung sinag sa umaga. Ayaw niya rin na may ulam pero lalagyan ko lang ito ng 2 itlog para kahit papano may lasa naman yung sinag niya. Ayaw niya rin na may bawang kaya itlog na lang lalagay ko. Ewan ko ba ito sa mga batang to, napakahirap pakainin. Gusto lang laging kanin, ayaw rin na may ulam kaya gagawa talaga na para kumain. Ang ginagawa ko, sinasama ko lang sa kanin para kahit papano makakain na may ulam. So pagkatapos naman ito, mag-aasikaso na ako. Bumili rin nga pala ako ng 6 na pirasong isda para prito. Kasi itong niluluto kong ulam pang hanggang mamayang gabi na to. Kaya sa maaga nagluluto na kami ng ganito para mamaya iinitin na lang namin. Bali pag bumibili pala ako ng isda, diretso palinis na yan para hindi na ako maglilinis pagdating sa bahay. Para pagdating sa bahay, konting linis na lang tapos lalagyan ko na siya ng asin. After yan, ipe-prepare ko naman yung mga lulutuin para pang minudo. Alam niyo ba mga bossing, nung mga bata kami, nakakain lang kami ng minudo tuwing may handa. Madalas yan tuwing may handa sa mga kapitbahay namin, yan ang handa kaya doon kami nakakatikim. Kasi bihira kami makatikim dahil syempre sa hirap ng buhay dati. Napakahirap bumili mga parikado ng pang minudo. Kahit anong ulam, napakamahal kasi ng mga bilihin. Syempre, saktuhan na naman yung sahod ng tatay ko dati. Pero kahit ganoon, masaya pa rin yung kabataan ko kasi kahit di man namin naranasan yung mga rangyang bagay katulad mga gadget ngayon, masaya ang buhay namin noon kahit simple lang kasi mas simple lang ang buhay. Hindi masyadong komplikado kahit wala ka masyadong pera dati. Basta may mga tanim ka lang sa mga gilid-gilid, makakakain ka na makakahingi ka ng mga gulay-gulay sa mga kapitbahay. Ngayon hindi. Kahit sa kapitbahay mo may mga tanim, kailangan ko pa rin bilhin. Kaya masarap balikan talaga yung buhay dati kahit simple lang. Alam niyo yung masaya tayo dati ng mga kabataan natin makapanood ka lang ng TV, makapaglaro sa labas, yung pinapatulog ka ng nanay mo sa tanghali tapos bigla kang tatakas. Palo talaga aabutin mo pag nahuli ka ng nanay mo. Naranasan ko yan pero okay lang, masaya pa rin balik-balikan. Kaya minsan pag kinukwento ko sa mga anak ko yun, mga ganung bagay, hindi sila naniniwala kasi hindi ko naman sa kanila ginagawa. Hindi nila naranasan yung mga ganung buhay. Pero minsan masarap pa rin iparanas mo sa kanila yun at saka ipala mo na ganito ang buhay namin ng mga bata kami. Wala kaming gadget, wala kaming TV kasi nakikinood lang kami sa kapitbahay pero masaya pa rin kasi nagagawa namin yung mga gusto namin. Pero dapat tapos na yung mga gawaing bahay na nakatoka sa'yo kasi dati may mga toka-toka mga trabaho. Tulad ko, ang trabaho ko ay mag-igib ng tubig. Kailangan ko punuin yung mga tubig ng drum namin, pati mga pang-inumin namin. Tapos dahil may alagang baboy kami noon, kukuha ko ng mga kaning baboy at saka lulutuin. Mga bagay, pag kinukwento ko sa mga anak ko, minsan hindi sila naniniwala. Kasi nga, hindi nila kinamulatan, patapos hindi ko pa sa kanila pinaranas. Pero sabi ko sa kanila, kahit di nyo naranasan yun, minsan ituturo ko sa inyo kung paano kami lumaki, kung paano kami nabuhay ng mga simple nung mga bata pa kami. Kaya ngayon, paunti-unti, minumulot ko sila sa mga ganong bagay para dumating man ang panahon at dumating man sila sa sitwasyon na gano'n, kaya nila mag-adjust. Kayo mga bossing, paano nyo ba pinapaalam sa mga anak nyo? Sinabi nyo ba yung mga naranasan nyo dati? Pa-comment naman sa baba, paano kayo ng mga bata? Ang dami ko na nakwento, luto na pala yung niluluto ko. Dahil luto na rin yung sinain ko, pati ng ulam, hahain ako na sinail kasi maya-maya ipapasok na rin siya. Sakto, pababa na rin si mami, kakain na rin kami. So eto na nga, hinahain ako si Nael. Alam mo naman si Kuya Nael, rice sabaw lang. Kaya yung minudo ko, ibis na tuyo, mas marami ang sabaw. Masaya akong ginagawa to sa mga anak ko, kahit tumanda na kayo, gagawin ko pa rin to. Napapadila pa si Kuya Nelo, masarap daw. O sige nga, tikman mo na. Approve ba? Kumain ka na para maya-maya papaliguan na kita. Ito nga, magsasabay na rin kami kumain ni mami kasi pagkatapos nito, mag-aasikaso na ako papunta para sa therapy niya. So hanggang dito muna mga bossing. Salamat sa panonood. Bukas po ulit. Bow.